Okay, check muna natin bago sumalang sa LTO registration at nang di bumagsak sa inspection. Yan. Park light, meron. Okay, park light, meron. Gumagana. Start. Okay, gumagana. Headlight. High beam, low beam, passing light. Okay. Yan, signal light. Meron din sa panel. Speedometer, make sure gumagana yan kasi ibinabagsak din nila yan minsan. Tapos panel light dapat meron, ano? At dito, headlight, okay. High, low, signal light, meron, left and right. Dapat sa likod ganun din. Ayan, gumagana. Sa kabila, ayun, umiilaw din, di ba? Okay. Gumagana pareho. Busina. Okay, meron. Park light. Meron park light, brake light. Sa brake light, dapat handbrake, gumana yan. At foot brake, gumana rin yan. Okay, check. Handbrake. Gumagana, handbrake. Okay, foot brake. Gumagana, foot brake. Okay. So, ano pa ba? Top box spray, sama nyo na rin. 100 lang, additional yan. Kung meron kayong ganyan, para iwas sa bala, sama nyo na sa rehistro. Top box. At to, stencil. Make sure malinis yung ating chassis number. Malinis. Body number. Ayan yan. Para sa ganitong motor. At yung engine number. Yan. Make sure malinis, no? Kasi i-stencil nila yan para makuha yung detalye ng motor natin. So, yun lang. Check muna bago pumunta ng LTO para iwas aberya, iwas abala. Iwas din sa lagay. So, ayan. Thank you. God bless. Bye-bye. Okay, so, ayun. Pre, paring June, paano ba mag-rehistro ng motor? So, yun yung komento ni tropa, no? Si Ruel, sabi niya, pre, yung motor ko, gaya ng sayo, CT125, Kawasaki Badja. Ayun, nag-1 taon na siya. So, sa ganung senaryo, ayan na, obligado ka na. Ikaw na mismo magpaparehistro. Kasi, di ba, nung una, yung motor na yan, bago nung kinuha niya, brand new, last year. And then, so, kapag kabago, di ba, from dealer, doon sa kasa, sila nag-aasikaso niyan, pre, pag-rehistro, no? Pagkuha mo ng motor, siguro mga 2 weeks or isang buwan, andyan na yung ORCR, bibigay na sa'yo, di ba? So, nakarehistro na yung motor. Ganon yung nangyayari niyan. Ngayon, so, 1 year na yung motor niya, abay, congratulations. 1 taon ka na nag-uulog, 2 taon na lang utang mo. Hindi, yun, so, 1 year na, ikaw na mismo magpaparehistro niyan. So, sa pagpaparehistro ng motor natin, may mga preparation yan. Una-una, yung ORCR, Xerox lang naman ang kailangan yan. And then, insurance, kailangan mo muna ng insurance, pangalawa. At pangatlo, yung sa emission test, kailangan niya sumalang doon. At last, doon na sa LTO, pagdating sa inspection, no? Doon na yan. No? LTO registration form, pag-i-stencil, pag-check ng mga ilaw, headlight, high beam, low beam, signal light, brake light, tail light, park light, yan. At marami pang iba, chine-check nila. So, ayun yung mga sinasalang-alang kapag tayo magpaparehistro ng motor natin. Ngayon pre, yung sample nung mga preparation na gagawin natin, meron ako ditong ORCR. Ito ay halimbawa lang naman, ano. Ito yung ORCR na sinasabi ko. Ito yung CR, ito naman yung OR. Ano ibig sabihin ng CR? Yung CR, yan yung Certificate of Registration. Ito yun siya. Yan. Yung original nito, kulay dilaw. Pero pag hulugan yung motor mo,
hindi mo pa yun makukuha hanggat di pa yun bayad. Ano? So, ito yun. Certificate of Registration. Yan. Ito yung CR. Ito naman isa, yung OR. Official Receipt. Yan. Yan yung OR. Kaya, OR, CR. Yan. Partner yan lagi. Papaserox nyo na. No? Ito. Yung hanggat maaari yung Xerox copy ay readable. No? Nababasa yung mga sulat. Kasi kapag ka malabo, minsan dinideny yan ng computer nung mag-i-encode. So, maaabala kayo. Kaya hanggat maaari, pa-xerox nyo yung ORCR nyo ng malinaw. Yung klaro pagkakaano. Ito hindi to akin. Sample lang natin. Tapos, so ito na, meron na kayong ORCR. Kuha kayo pre ng insurance. Yan. Sa insurance, dati, bigyan ko na kayo ng tip. Dati, kumukuha ko insurance sa Cebuana. Mura lang dun pre. 300 meron ka na. Ang problema, mayroong ilang LTO, hindi nila ino-honor yon. Hindi lahat pero may ilang LTO na encounter ko yon. Hindi nila ino-honor yung sa insurance sa Cebuana. So, nakat yung yung ideal na yun. Pero ang ganda sana nun, mura na yun Meron din naman ibang mga insurance company na authorized ng LTO doon mismo sa kanilang sa facility nila. Meron doon. Nga lang medyo may kataasan compared dun sa nabanggit ko. No, sa Cebuana 300 meron ka na. Sa iba naman 550, 700. Ito meron din ako sample nun. Yan, ito yung insurance na nakuha ko doon sa LTO na pinagrehistrohan ko ng motor na to. Stronghold Insurance Company Incorporated. So ito, kung magkano siya, ito siya pre. Yung insurance na nakuha ko doon, 700 pesos. No? So yung insurance na yon, dalawang klase po yung insurance natin sa motor vehicle, mapasasakyan man yan or motor. Yung insurance natin dalawang klase. Merong ito yung nire-required ng LTO, which is TPL kung tawagin. Ito siya, TPL. Yan, TPL. Ito ibig sabihin ng TPL, Third Party Liability. Okay, so okay, pagkakakuha nito, ayan, 700 pesos yung insurance, pero ang makiklaim mo, halimbawa mayroon ka masaging tao, 100,000. Okay, so sa third party liability, no, nabanggit ko dalawang klase yon. Isang TPL, which is yun yung kailangan ng LTO para ma-restore yung motor natin, at yung isa naman is yung comprehensive kung tawagin. Si TPL, insurance ito, nagagamit ito kapag halimbawa may nasagi kang tao, na disgrasya, napilaya, natanggalan ng kuko. Basta ganun. Para sa tao kasi ito, TPL na yan, third party liability, para yan sa tao. Insurance yan para sa may masagi ka. At yung isa naman, yung comprehensive, para naman yun sa mga, halimbawa, nakasagi ka ng kotse. Kotse din yung dala mo, kaya motor, parehas kayo. Basta meron kang insurance na comprehensive, yun naman ang sasagot nun doon. O kaya, na-hit and run yung sasakyan mo, o kaya nakarnap yung sasakyan mo, yung motor mo, nawala, tapos hulugan, pwede mong ihabla yon doon sa insurance na comprehensive. Yan. Yun yung humahawak doon. Pag third party liability, para yun sa tao. At yung comprehensive, optional yon ng owner ng sasakyan, ng motor, kung kukuha pa ba siya nun. Basta ang required ng LTO para sa registration is yung TPL. Ito po yon. Yan. Tapos, so ito na, no? 700 ito. No? 700. Tapos, yung isa pa, para naman sa emission naman. Emission test. Okay, so yung emission, no, kung yung emission pre, para yun sa yung sa tambocho, 'di ba? Sinasalangsangan nila yun doon ng metal parts, tapos
may nire-reading yon yung flow, yung buga, kung makarbon ba siya. Alam ko yun eh. May mga bumabagsak doon. Pero hindi naman karamihan. Karamihan naman okay naman eh. Pero may mga bumabagsak din minsan dyan. Pag makarbon yung tambucho mo madumi, ayan. O kaya naman nag-uusok na, yan. May mga ilang bumabagsak dyan. Ito yun siya. Ang presyo niya 550. Ito naman kasi yung sa emission na ito, kasama na yung inspection. Siguro may charge din yun. Pero ito, ano ito eh. Siguro kasama na siya. 550 yung sa emission ko. Yan. So, ayun. So, ayun pre, yung mga preparation na kailangan natin isaalang-alang bago tayo pumunta ng LTO para magparehistro ng ating mga motor. At syempre, ito na. Pre, prepare mo yung motor, syempre. Sa motor naman, make sure gumagana yung mga accessories niya, headlight, high and low, gumagana, signal light, left and right, harap at likod, and then tail light. Sa tail light, dalawa ilaw niyan, isang park light, isang brake light. Sa brake light, dapat gagana yung sa handbrake at gagana rin yung sa foot brake, yung sa paa. No? So, yun lang, check mo maigi bago ka pumunta para iwas na rin sa abala. No? Check mo yung headlight kung gumagana, high and low, panel light, speedometer kung meron, kung gumagana kasi chine-check din nila yan. So, yun, yung motor kasi ngayon, sinasalang na sa mga machine. Yung mga machinery sila doon, sasalang yung motor. Kaya ultimo pre yung speedometer, pag yan hindi gumagana, ibinabagsak nila. Totoo yun, na-encounter ko yun sa akin eh. Kasi sasalang yung motor, ano? Ngayon, nakasalang yun siya, umiikot yun doon, machi-check nila kung gumagana yung speedometer, oo o hindi. Kasi nakasalang nga siya eh. Tapos, ito, headlight, high and low, dapat gumagana pareho. Signal light, left and right. Dapat harap at likod meron, no? Check nyo sa inyo. Tapos sa tail light, park light at brake light dapat gumagana. Ngayon, doon naman tayo sa stencil. Okay, so usapang stencil. Sa stencil, engine number at saka chassis number. Yan. Ito naman yun. Sa ganitong motor, ang chassis number niya ito. Dito siya naka-indicate. Yan. No? Check mo rin yung papel mo syempre. Dali. So, halimbawa, ito naka-indicate yun dito sa CR. Halimbawa lang. No? Dito mo makikita yung chassis number. Ayan, chassis number yan. Yan yung dito. Yan, sa ganito. Sa chassis, yung pinaka-frame ng motor. Yan yung chassis number. Body number, yan yun. Dito siya. Ito, hindi niya to papel. Sample lang to. Tapos, engine number. Check nyo rin. Ito, sa ganitong motor, nasa ilalim yun, pre. Kaya dapat lagi malinis to. Yan. Pag maghugas kayo ng motor, make sure na malinis din yan. Kasi, dyan ini-stencil yung dokumento ng motor natin. Yan. Huwag nyo hayaan na naglulupa. Yan. O kaya, kung halimbawa naglalangis, may tumatagas na langis, nyo lang na lagi malinis. Diyan naman yung engine number, no? Nasa may malapit sa may drain plug sa ganitong motor. Yan. Engine number. Tapos chassis number. Ni-stencil nila yan, nakaganon yan, no? Tapos lapis yata yun, kinikis-kis nila dyan para matatala yung yan, naka-engrave na yan. So ayun lang siguro para sa topic natin kung paano mag-rehistro ng motor. Ewan ko, may nalimutan pa ba ako? Dagdag nyo na lang kung may katanungan pang iba. Tapos kung kailan ba magre-rehistro, yun, magandang katanungan. Okay, so dito, sa plaka naman tayo, kung kailan ba dapat mag-rehistro yung ating mga
sasakyan or motor, babase ho tayo dito sa ating plate number. Halimbawa, ito sa akin, ending number lagi tayo, ano? Ending number 5. So, ibig sabihin, anong buwan siya dapat? January, February, March, April, May. So, yung sa akin, sa May ito nire-rehistro. Yan. Yan po yun, no? Ano yung ending number ng plaka nyo? Bilangin nyo. Kasi hanggang, ano po yan, hanggang 12 yan. Hanggang December, di ba? Okay. At yung second to the last naman, dito naman, weeks naman ito. Ito yung months, ito yung weeks. No, halimbawa, 6. Ano ba to? Pag 6, first week, yan. First week of the month of May, kailangan na siya i-rehistro. So, ayun lang. Share ko lang yung ideya kung paano mag-rehistro. At, baka makatulong sa ilan, no? Okay, so yun lang, ganito na lang tayo. Share nyo na lang sa iba. At kung meron man kayong idaragdag, comment down below. At kung may katanungan pa, sige, try natin, baka pwede natin masagutan. At yung penalty, yan, ito, last na to. Yung penalty, halimbawa expired yung rehistro, pre, na-late ako ng isang buwan. Alam nyo, sa pagkakaalam ko, 1 day is equivalent to 1 year na yon. Halimbawa, due date mo ngayon, last day mo ngayon, December 5, magpaparehistro ka December 6, equivalent nun 1 year na yung penalty, no? So, ayun lang siya. Kung magkano yung penalty, eto siya ngayon. Pakita na lang din natin. Ang penalty niyan, pre, nasa resibo naman. Ito dito akin, pero babasyan lang natin. Ayan, penalty 150. So, yan yung penalty kapag tayo ay late registered ng ating mga motor. Or sa motor na lang kasi motor ito eh. Okay, so yun lang. Thank you. God bless. Pre. Salamat. At thank you sa lahat. God bless. See you. Bye.